Hello beautiful people! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre nandito lang ako sa bahay. Mamaya lalabas kami nino kasi may lunch kami sa Sizzler. O di ba Sizzler talaga? So yan. At eto nga, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman nakakaloka ang mga pangyayari dito sa Miss Universe. So, kung ako tatanungin ninyo, Diyos ko, nakaka-stress sila, no? Kung isipin mo, yung mga drama nila dyan, yung mga eksena. But, syempre, excited tayo kung ano nga ba ang mangyayari sa Miss Universe ngayong taon na to. Ang ating pambato na si Chelsea Manalo. Ano ba, namamayagpag ba para sa inyo? Kasi kung ako tatanungin ninyo, maganda naman yung ipinapakita niya dito sa competition. So, sabi niya nga kaninang umaga sa kanyang breakfast, ito ang... Sa'yo. Magpahinga muna kayo. Ako nang bahala dito, ha? Magpahinga lang kayo dyan. If you don't have anything to do, maybe you can download the app of Miss Universe and then search niyo yung Philippines. Go ahead, mag-vote kayo. You are more than free to vote as much as you want. Ako nang bahala. You guys can just rest. Magpahinga kayo dyan. It's too early. Matulog muna kayo. Ayun. So, pretty salamat. Sabi ni Chelsea Manalo, siya na daw ang bahala doon. Ako, sa totoo lang ha, pinangahawakan ko yung sinabi ni Chelsea Manalo na yan, na siya na ang bahala. I think si Chelsea Manalo hindi may El Tocuyo ngayong taon na to. 'Di ba? Every year nga na El Tocuyo nga ang Pilipinas dito. Hindi naman every year. Every time na gagawin dito sa Mexico ang Miss Universe na El Tocuyo ang Pilipinas dito. So, pang-5 taon na to na ginagawa ang Miss Universe sa bansa ng Mexico. So, yung 4 na taon na yon na El Tocuyo tayo ng bonggang-bongga. Since begin until the last time, 'di ba? But for now, nakikita ko na hindi naman. Sabi nila hanggang top 30 daw ang mararating ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe. Ako hindi. Parang feeling ko aabot siya sa mga next round pa and sa mga next round pa. So yon, malakas yung kumpiyansa ko dito kay Chelsea Manalo. At saka, dapat matuwa ka din kasi hindi lang naman tayo mga Pilipino ang nagtitiwala o naniniwala na si Chelsea Manalo ang magpe-penetrate dito sa kompetisyon. Dahil kahit ang mga taga-ibang bansa, kahapon doon sa Carina's event nila, ay nakita nila yung potential ni Miss Philippines. Kaya yung iba, nalagay nila sa number 1 spot nila, yung iba naman nasa top 3 nila. Not bad. Yung iba nga, napipili pa rin nila sa top 10 nila itong si Miss Philippines. Bakit ikaw hindi ka naniniwala dahil ayaw mo ng kulay niya, ayaw mo ng itsura niya, di ikaw na ang lumaban. Charot. So, yun. So, ako para sa akin, you have to appreciate yung kind of beauty na tinatawag na kahit anong ganda ng meron ang isang tao, ang unang-unang mong titignan doon yung inside, yung katangian ng kalooban niya, yung kagandahan loob niya. Kasi, ayun ang tinitignan ng organization, bukod doon sa physical na kaanyuan niya. So, kung pag-uusapan naman natin yung physical na kaanyuan ni Miss Philippines, hindi naman pangit, napakaganda niya. So, yung mga face na ganyan, ayan yung mamahaling mukha, di ba? Na hindi mo kayang ma-achieve. So, yan. Ako para sa akin, yes, malaki yung chance ni Miss Philippines na makaabot sa dulo ng competition. Hindi ko lang masiguro sa inyo kung siya ba ang mananalo kasi real talk naman. Syempre, ang gusto pa rin ng Miss Universe talaga yung glamorosong beauty. At doon sa part na yon, kasi ang beauty kasi ni Chelsea Manalo, she's a model. Modela ang beauty ni Chelsea Manalo at parang feeling ko medyo mahirap niyang makuha talaga yung corona na yon dahil hindi sila naghahanap ng model, naghahanap sila ng beauty queen. So, malinaw sa akin yon. Pero kung tatanungin mo ko, may ibubuga ba ang laban ni Chelsea Manalo at kaya ba nito mag-penetrate sa top 5? I think yes, kaya niya. Kasi yung presensya niya, talagang alam niya na kung paano niya inilalaban ang bansa natin dito sa
laban niya dito sa Miss Universe. At ayun yung tignan mo at yung katangian niya na talagang maayos naman yung pinapakita niya. As long wala siyang nagiging problema sa organization, ibig sabihin nun, laging may chance. Ay kung si Dominican Republic nga maganda, pero tagilid, di ba? Kasi nga sa insidenteng nangyari sa kanila ni Miss Panama. So kailangan ngayon mag-double time nito ni Dominican Republic ang ipakita sa lahat yung katangian ng kalooban niya. So, medyo mahihirapan siyang i-prove yun. But, itong si Miss Philippines, hindi na kailangan gumawa ng eksena or ng isang bagay para pahirapan niya yung sarili niya. Just go to the flow, di ba? So, ang kailangan niya, suporta natin para, alam mo yun, mas lumakas pa yung loob niya. So, sabi naman ni Chelsea din, hindi naman niya tinitingnan yung mga may ayaw sa kanya, nakafocus siya doon sa mga may gusto sa kanya at sa buong Pilipinas na, alam mo yun, dala-dala niya. So, magandang attitude yun. So, ako para sa akin, dapat lang talaga trust lang sa mga galawan niya. At yun yung importante. So, medyo mahigpit yung labanan dito sa Miss Universe kasi ang judyahan talagang gusto talaga ng I think ng organization na to, isa sa mga nakikita ko na gusto talaga nila si Miss Thailand. Kasi si Thailand kasi hindi pa nananalo. Alam nyo guys, sa totoo lang, kaya minsan parang sa mga pageant na mga katulad ng Miss Grand, Miss Universe, Miss World, hindi tayo masyadong pinapansin dahil yung alam nila na ang kandidata natin ay magaling. At once na dinala nila yan sa top 5, possible na maulit-uli ang winning crown natin. Katulad na lang yung nangyari kay Michelle Dino nakaraang taon. Kung ilalagay nila yan sa top 5, possible na mauwi ni Michelle D ang corona. So, Philippines na naman uli. So, masisira yung plano nila na gusto nila ibang candidates naman. So, dapat maintindihan din natin na yes, competition to, pero kung makarating tayo sa top 5, sa top 10, dapat maging grateful na tayo. Kasi alam naman natin yung kapasidad ng pambato natin na kaya niyang umangat hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kaya niyang makarating hanggang maipanalo niya ang corona. And then, knowing ng mga organization, ganun kalakas talaga si Philippines. Oo, sa totoo lang, kahit dito sa Miss Grand, parang naramdaman ko, nakita ni Mr. Nawat na gaano kagaling itong si CJ Opiasa at talagang wala siyang masabi. Kaya nga nag-first runner-up si CJ eh. Pero pang first runner-up lang ba talaga si CJ? Hindi niya na ipapanalo yan kasi alam niya na sunod-sunod na ang hakot ng Pilipinas sa iba't ibang klase ng pageant. So, nag-look up sila na sana iba naman. At nakita naman natin, maganda naman talaga yung pinanalo niya. At kahit dito sa Miss Universe, ganun din. Ang exciting lang dito sa Miss Universe, yung tipong possible na makarating sa dulo ng kompetisyon yung pambato natin. Hindi man nila ipanalo to, at least makikita nila yung katangian ni Miss Philippines na alam nila sa sarili nila at hindi nila matidinay na malakas talaga. Di ba? So, malakas si Miss Philippines at nakita naman natin yan na nilalaban naman ni Chelsea Manalo. Sabi ko nga, yung mga taga-ibang bansa, nakikita nila yung galing ni Miss Philippines, dapat makita mo din, di ba? So yon, mga taga-ibang bansa na yon, na-appreciate nila. Hindi man nila mag-number 1 si Miss Philippines, pero nalalagay nila sa top 5, nalalagay nila sa top 10, not bad. Sa 133 na candidates na lumalaban dito, guys, paalala ko lang 133 pero nababanggit ang Pilipinas, napipili sa mga choices ng mga So, ibig sabihin, mayroong katangian talaga si Miss Philippines na alam nila na may ibinubuga sa competition na to. And I hope na maging fair lang talaga yung labanan. Ayun lang. Kasi syempre, hindi natin alam kung ano ang magiging eksena ng iba. Pero, so naniniwala ako na kaya yan ni Miss Philippines. She well prepared. Sabi na nga siya na daw ang bahala. Diba? So, huwag tayo mag-alala. Ang hinihingi lang niya, syempre, yung tulong na sana makatulong tayo sa mga voting system,
sa mga kailangan niya na parang mas maging maingay pa si Miss Philippines. Kasi sa totoo lang, malaki ang maitutulong nun. Kapag binoto ninyo si Miss Philippines, siyempre, mas makikita nila, ay si Philippines malakas. So, kailangan natin, ilagay ito. Diba? So, yun, ganon. At, ganon talaga, labanan. Diba? So, yun. Anyway, good luck sa atin lahat at good luck kay Chelsea Manalo. I hope na sana ay magtuloy-tuloy na maging maayos ang kanyang kalusugan at yung sigla niya sa pageant na nilalabanan niya. Ito nga, I am Miss Universe. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Laban lang, kaya natin to, Pilipinas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.